Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magsampa ng kasong murder sa Pilipinas. Yan ang hamon ni Vice President Sara Duterte laban sa nag-akusang siya ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City, kung saan libo-libo umano ang pinatay. Paniwala ng bise, may mga tao sa likod ng akusasyon na target daw na gawin siyang akusado sa International Criminal Court o ICC. Tinawag pa ng bise na bago ang script. Hindi naman daw siya nasangkot sa mga pagpatay sa Davao City nung mayor o vice mayor pa ng lungsod. At nakatutok si Marisol Abduraman. Extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Arturo Las Cañas kahapon. Si Las Cañas ang retiradong pulis at nagpakilalang dating leader at miyembro ng Davao Death Squad na sumalang sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. At nagsabing ang Vice Presidente raw ang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Sabi pa ni Las Cañas, aabot daw sa 10,000 katao ang pinatay sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City noon. Tugon dito ni Vice President Duterte, sa mga taon daw na nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, hindi raw kahit kailan manasangkot ang kanyang pangalan sa usapin ng Tokhang at sa iba pang insidente ng pagpatay sa lungsod. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Kaduda-duda raw ang timing ng paglabas sa nasabing issue. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ayon sa Vice President, isang panghihimasok sa soberanya ng bansa ang pakikialam ng ICC sa hudikatura. Nauna nang sinabi ng bise na tanging sa Pilipinong hukom at Pilipinong korte lamang siya haharap. Sa pahayag ni Duterte, tila naniniwala siyang merong mga tao sa likod ni Las Cañas na hinamon niyang kasuhan siya dito sa bansa. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ito rin ang hamon ni Senador Bato de la Rosa na dinawit din ni Las Cañas sa Oplan Tokhang. Sinisikap pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte, Senador Bongo, Pastor Apollo Kibuloy at iba pang personalidad na pinangalanan ni Las Cañas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Kasinungalingan at gawa-gawa lang ang bansag ni Senador Bongo sa akusasyong kabilang siya sa mga nagbibigay ng utos sa umunoy Davao Death Squad. Sabi ni Go na matagal ng aid ng dating Pangulo, walang illegal na utos na ibinigay si former President Rodrigo Duterte kahit nung alkalde pa lang siya ng Davao. Anya, wala siyang nakita o nakuhang listahan at hindi raw susunod sa anumang illegal na utos mula sa kahit sino pa. Kung totoo raw ang aligasyon, matagal na sana silang nakasuhan. Lumang tugtugin na raw ang akusasyon. At kaugnay pa rin ang mga aligasyon ni Arturo Las Cañas, isinusulong na rin ng ilang grupo na imbestigahan si Vice President Sara Duterte sa loob ng bansa. May sagot naman ang ICC at ang mismong Solicitor General sa mga posibilidad kung may arrest warrant ang ICC. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez at Salima Refran. Ang pagdawit ng nagpakilalang Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas kay Vice President Sara Duterte bilang nasa likod umano ng Oplan Tokhang sa Davao City noong alkalde pa siya, gusto na ring paimbestigahan sa Kamara ng ACT Teachers Party List. Talagang nangingilabot ako tsaka nabigla ako dun sa mga revelations. Worry lang ako din bilang secretary ng education kung malalaman ng ating ng sektor ng edukasyon na meron palang secretary na ganon. At kung mapapaharap ba ang bise sa Kamara? Wala siyang choice. Tignan lang natin kung hanggang saan
natin mag-push na o dapat na or kung hanggang saan yung powers ng Kongreso. Nauna nang itinanggi ng Vice Presidente ang mga alegasyon na tinawag niyang scripted. Kasama ng ACT Teachers Party List sa paghahain ng resolusyon ang Gabriela at Kabataan Party Lists. Pag-aaralan pa raw nila kung kailan aktwal na ihahain ang resolusyon. Pati Commission on Human Rights dapat na rin daw mag-imbestiga ayon sa grupong karapatan. Sinisika pa naming hinga ng pahayag ang CHR. Pero ang isa pang tanong ay paano kung may resulta na ang investigasyon sa Duterte drug war? Sabi ng mismong Solicitor General, maaari naman talaga mag-issue ng arrest warrant ang ICC kahit matagal nang tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute. Pero ibang usapin raw ang pagpapatupad ng warrant kung saan mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan ng Pilipinas. At ang mismong pag-issue ng warrant dapat daw nakabase sa pagkakaroon ng reasonable grounds na nagawa ang krimen sa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. Giit noon ng gobyerno ng Pilipinas, wala nang jurisdiksyon ng ICC mula na maging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Pero sabi ng Korte Suprema, may jurisdiksyon ito sa mga krimeng naganap bago ang pagtiwalag. Iginiit din ng tagapagsalita ng ICC sa GMA Integrated News na kahit hindi miyembro ng ICC ay maaaring maging suspect ng kanilang investigasyon kung maabot ang mga kondisyon ng ICC jurisdiction. Pwede raw voluntaryo makipagtulungan ng non-ICC members tulad sa implementasyon ng arrest warrants. Kung naaresto ang isang suspect at isinuko sa ICC, ikukulong siya sa ICC Detention Center sa Netherlands, habang ang pre-trial at hearings naman ay didinggin ng ICC judges. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Tina Panganiban Perez, nakatutok kami 24 oras. May bago na namang milyonaryo matapos tumama sa 642 draw ng loto nitong Martes. At sa gitna ng kaliwat ka ng pagdududa sa magkakasunod na panalong yan, isinumiti na po ng PCSO sa Senado ang listahan ng mga naka-jackpot, pati na rin ang kanilang binayarang buwis simula noong Hulyo. Isa sa mga kine-question ngayon, computer system na posible umanong mamanipula. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Muling inungkat sa Senado ang posibilidad na maglabas-masok sa system ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang may hawak ng tinatawag na root access. Dapat daw, nasa PCSO chairman ng isang root access. Baka kailangan 2, 3, 4, 5 susi. Marami maka-access. Pero kailangan po magkakasama sila para mabuksan. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi po pwedeng isang tao lang ang magbubukas. Giit ng PCSO Office of the General Manager, hindi porke may root access, pwede nang mamanipula ang lotto winners. Pwede lang makita ang ilang impormasyon tulad ng bilang ng tumaya. May third party rin daw na nagbabantay pag may lotto draw. Isinumitin na rin ng PCSO sa Senado ang listahan ng mga naka-jackpot sa loto mula July 2023 hanggang January 30, 2024, kabilang ang binayaran nilang buwis. Tiniyak ng Senado na mananatili itong confidential. Tinuloy din ang pagdinig sa hinaing ng mga umano'y lotto agents na hindi raw nakonsulta sa iLotto pero apektado ang kabuhayan. Nagtatrial and error sila. Kami yung naapektuhan ng malaki. Bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno, day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. We oppose iLotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and lotto outlets will become useless and irrelevant. Kasabay ng paglulunsad ng iLotto ang paggamit ng mga bagong terminal, pero aabutin pa ng 8 hanggang 10 buwan bago mabigyan ito ang nasa 2,000 lotto outlet na ipinasara muna. Hindi na raw uubra ang mga legacy lotto terminal na hiniling ng mga agent na magamit muna. The legacy system or terminals are actually end of life already, Mr. Chair, and is not compatible with the Philippine lottery system. And it is no longer feasible, Mr. Question din ang pagbibigay ng 3-digit lotto game sa Small Town Lottery o STL.
This was approved by the Office of the President. Siyempre, kayo po ang nagpipid niyan. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. Not the 3-digit game. Hahanapan daw ng solusyon ng PCSO ang pagkawala ng kabuhayan ng Lotto agents at tellers. Bago nito, pinalutang ng mga senador ang pagtigil muna ng bola ng Lotto habang iniimbestigahan ang integridad nito. Mathematically improbable. Sunod-sunod, pare-pareho pa yung apelyido ang nananalo. Ano ba yan? Kabulastugan na yan. And I'm very happy that they're finally investigating it. Sabi ngayon ng Senate Minority Leader, dapat bantayan ang nangyayari sa pagitan ng bola at anunsyo kung may nanalo. Yun yung kasi database po yun. Para sini-search yung database. Kaya ang tanong, sino ba may access dun sa computer na may hawak dun sa database? Pwede naman daw ipatigil ang iLotto na nasa pilot testing pa lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Paghahanda na lang para sa 2025 elections ang tinututukan ngayon ng COMELEC matapos suspendihin ang pagproseso ng mga lagda para sa People's Initiative ng Chacha. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kita niyo po yung ating itsura ngayon. Medyo nakangiti ang inyong Commission on Election. So kahit paano po medyo nawala sa aming mga dibdib yung napakabigat din na trabaho na inaasahan natin kung sakasakali magtutuloy-tuloy pa muna itong mga pagtanggap natin ng mga lagda. Nakaluwag daw sa gawain ng COMELEC na hindi muna nila iniintindi ang People's Initiative matapos nilang suspindihin ang Resolution 10650 na gumagabay sa ganitong inisyatibo. Kaya makakatutok raw sila sa paghahanda sa 2025 national and local elections. Sa February 12, sisimulan ng COMELEC ang pagrerehistro ng mga botante na idedeklara nilang pambansang araw ng botanteng Pilipino. Magpapatuloy ang registration hanggang September. May aktibidad din daw sila sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang sa Kalayaan Islands sa Palawan, kung saan magkakaroon din ng registration of voters. Napakasimbolik kasi yung Kalayaan kasi ang gusto nating sabihin at ipakita kahit saan parte ka ng bansa mararating ka ng Commission on Elections para man lang kahit paano maengganyo, mahikayat natin ang mga kababayan natin na magpa-rehistro. Nagpapatuloy din ang bidding para sa gagamitin ng COMELEC sa eleksyon. Ang ballot box halimbawa ng lone bidder na Mirror Systems sinubok kung pasok sa rekisitos ng COMELEC, partikular kung matibay ba ito. At kung di papasukin ng tubig. May pre-bid conference din ngayong araw para sa Secure Electronic Transmission Services na gagamitin para sa pagtatransmit sa resulta ng halalan. Tiniyak ng COMELEC na hindi uusad ang People's Initiative dahil suspendido ang rules kaugnay nito. Iingatan daw nila ang mga pirmang nasa kamay na nila pero nanawagan din sa mga nasa likod ng People's Initiative na maaari nilang bawiin ang mga pirma. Ibinahagi nga ni Garcia na meron ng bumawi ng signature sheets na naglalaman ng halos 4,000 pirma sa probinsya ng Antique. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nagpahayag na rin ng pagkabahala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa gumugulang na People's Initiative o PI. Ayon po sa CBCP, tila ilang public servants ang pasimuno nito at hindi inisyatibo ng mga ordinaryong mamamayan. At kahit pa raw na pansamantalang itinigil ng COMELEC ang mga prosesong may kinalaman sa People's Initiative, hindi pa rin daw dapat makampante sa iba pang tangkang amyendahan ang saligang batas. Dalangin daw ng CBCP na walang lumagda o sumang-ayon sa anuang petisyon kung walang pag-aaral, diskusyon at panalangin. Inalmahan naman yan ng isa sa nagsusulong ng People's Initiative na si dating Congressman Alfredo Garbin. Giit niya, mga ordinaryong mamamayan ang nasa likod ng People's Initiative kahit pa sinusuportahan ito ng ilang mga politiko. Naniniwala naman daw siyang ang pipiliin ng taong bayan kung ano ang nakabubuti para sa bansa. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Mabilis na chikahan agad para updated sa showbiz happenings.
Siya po yung bapalit sa akin. Hi, Sir Carlo. Si Sir. First time tambalan pero nag-uumapaw sa kakiligan ang hatid ni AZ Martinez at Gil Cuerva sa upcoming Regal Studio episode na Made with Love. Enjoy at comfortable naman daw ang dalawa sa set na nag-reflect din sa episode na mapapanood this Sunday. I get so weak in the knees, I can hardly speak. Kilig at goosebumps din ang hatid ng latest song cover ni star of the new gen, Jillian Ward, sa kantang Weak. Para sa fans, tila angel from heaven ang amazing voice ni Jill. Truly one for the books ang bagong milestone ni Jack Roberto. Na-conquer lang naman ni Prof. Jack ang isang motorcycle challenge event sa Mindanao. Very hot din ang dating ng Kapuso star in his riding gear. Congratulations, Jack! Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang Ship Safety Certificate ng 2 bangkang nagbanggaan kahapon sa Batangas City. Sa gitna yan ng investigasyon para alamin kung sino ang dapat managot sa insidente. At nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito ni Alain Rubas mula sa isa sa 2 bangkang nagbanggaan sa Matoco Point sa Batangas City kahapon. Sa impormasyon ng Philippine Ports Authority mula sa Port Management Office ng Batangas, umalis ang MV Ocean Jet 6 sa Batangas Port bago mag-alas 11:30 kahapon papuntang Calapan Port. Bandang 12:20 PM naman kahapon nang magkabanggaan sila ng water taxi na Hap and Go 1 na papunta namang Batangas Port. Napuruhan ng 2 sa 4 na crew ng water taxi, kabilang ang kapitan nito. 2 po yung nasawi at may 2 injured na sakay ng water taxi. Maliban dun po lahat ay nasa maayos na kalagayan. Yung water taxi po ay hinatak na po papunta dun sa Mindoro, samantalang pinag-aaralan po kung magre-request ng suspension yung Coast Guard District Southern Tagalog against sa 2 vessels. Ligtas naman ang 2 pang crew at 5 pasaherong banyaga, pati ang 105 pasahero at 19 na crew ng MV Ocean Jet 6. Iniimbestigahan pa rin ng Coast Guard kung sino ang dapat managot sa insidente. Papatawag po yung mga crew ng magkabilang sasakyang pandagat na involved. At ang unang-unang titignan dito kung natupad ba yung mga safety protocols. At titignan din kung yung mga barko ay nasa tamang lugar. Iniimbestigahan na rin ng Marina ang insidente, partikular na ang seaworthiness ng 2 bangka. Yung po kinoconduct ni Marina na investigation, safety, casualty safety investigation. Ay kung ano po yung mga factors na nag-led po doon sa incident. Habang nag-iimbestiga, suspendido muna ang Ship Safety Certificate ng 2 bangka. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakamonitor pa rin tayo sa low pressure area na ilang araw nang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Huli itong namataan 290 kilometers southwest ng General Santos. Hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero may tsansa ring tuluyan na itong humina o malusaw. Magpapatuloy naman ang mga pag-ulan na dala ng trough o bahagi ng LPA na umaabot sa ating bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan agad sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga, Davao Region at Negros Provinces. Mas darami pa ang makakaranas ng ulan sa hapon. Halos buong Mindanao na po yan at may matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Bahagya namang humina ang amihan kumpara noong mga nakalipas na araw. Bukas, wala gaanong ulan sa Luzon maliban lamang sa Aurora at Quezon Province. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng may hinang ulan. Wala nang nakataas na gale warning kaya pwede nang pumalaot kahit ang maliliit na sasakyang pandagat pero doble ingat pa rin. Samantala ngayong Pebrero, ayon sa Pag-asa, posibleng may isang bagyo na mabubuo o papasok sa PAR. Kapag ganitong buwan, karaniwang tinutumbok ang Visayas o Mindanao. Sakaling hindi maglandfall, pwede itong mag-recurve o lumihis palayo sa bansa. Bukod sa mga pagguho at baha, bumigay na rin ang isang tulay sa Davao Region dahil sa masamang panahon. Pahirapan tuloy ang paghahatid ng tulong. Nakatutok live si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. John D?
Mel, malaking bahagi ng Davao Region ang binaha at libu-libong pamilya ang apektado. Marami ring infrastruktura ang nasira. Sa gitna ng ragasa ng ilog sa Boston, Davao Oriental, biglang bumigay ang tulay. Tinangay ito ng tubig, maging ang arko nito. Kinordon na ang tulay habang inaalam pa ng DPWH at City Engineering Office ang integridad nito. Dahan-dahan namang nahati ang bahay na ito hanggang sa tuluyang naanod sa rumaragasang ilog sa Barangay Saragosa, Manay, Davao Oriental kahapon. May gumuhuring tulay sa lugar. May gumuhuring bahay sa bayan ng Tibanban matapos lamunin ang lupa ng ragasa ng tubig. Ang motorsiklo ng lalaking ito na pinilit tumawid sa kalsada sa Baganga, inanod. Sa Governor Generoso, 9 na barangay ang isolated matapos gumuho ang tanging tulay na nagdurugtong sa Ilaga at timog na bahagi ng bayan. Lubid naman ang ipinangsagip sa mga residenteng binaha ang bahay. Habang sa Mati City, hindi madaanan ang bahagi ng kalsada dahil natabunan ng gumuhong lupa at bato. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng baha sa Davao Oriental dahil sa trough ng low pressure area sa labas ng PAR. Sa ngayon, pahirapan pa rin daw ang paghatid ng relief goods dahil sa nasirang tulay. As of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol. Isa din yan sa nagpapahirap sa amin, especially sa pagdala ng mga relief. Sa Davao de Oro, 3 kabilang ang isang babaeng 12 anyos ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Maragusan, Davao de Oro. Patuloy ang paghahanap sa isa pang lalaki. Marami ring taga Davao City ang pinalikas dahil sa pagbaha bunsod ng pag-apaw ng Davao River. Karamihan sa mga residente lumikas na raw agad matapos marinig ang alarma. Sa Barangay Maa, tumaas ang tubig papasok sa Purok Sanggilangan. Hanggang kaninang umaga, malakas pa rin ang pagragasa ng tubig sa Davao River na nasa critical level. Ayon sa CDRRMO, mahigit 8,000 individual ang inilikas mula sa 15 barangay sa lungsod. Namerwisyo rin ang baha sa Davao del Norte, gaya ng bayan ng Carmen. Sa bayan ng Kapalong, gumamit na ng floater ang ilang residente. At sa bayan ng Santo Tomas, napinsala ng baha ang mga gamit sa loob ng isang paaralan. May kinailangan ding i-rescue sa Panabo City. Bunsod ng malawakang pagbaha, isinailalim na ang lugar sa state of calamity. Mel, dito sa San Isidro, Davao Oriental, sa mga oras na ito ay umaambon-ambon na lang. Kaninang umaga tumila na sana yung ulan at unti-unti na sanang bumaba yung level ng tubig ng mga ilog. Pero bandang alas 12, alauna ng hapon ay nagsimula na naman yung malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya pinaiingat pa rin ang mga residente. Sa ngayon, umabot na sa 3,500 ang apektadong pamilya sa buong Davao Region. Ang may pinakamarami ang Davao de Oro, sinundan ng Davao Oriental at Davao City. Mel. Maraming salamat sa iyo, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Matapos alisin sa listahan, Balik Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps ang halos 800,000 pamilya. Natenga tuloy ang halos 200,000 nasa waiting list ng programa. Ang paliwanag ng DSWD sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Ganito kahaba ang pila na kailangang suungin ng mga nag-a-apply ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Sa dami raw kung sinang gusto mapabilang sa programa, hindi lahat agad na pagbibigyan kahit nakapasa na sa kriteria. Sa ngayon daw kasi, nasa 4.2 million household pa rin ang bilang ng mga active beneficiary. Dagdag pa raw rito ang mahigit 793,000 na mga na-reactivate. Nagbalik yung mga dati na non-poor at na naging subsistence or survival, kaya hindi sila kaagad nakapasok. Because nakita nga ng management, particularly ni Secretary Rex, na talagang hindi pa lahat handa, no, na talagang mag-exit from the program. Kaya nakatenga pa raw ang nasa 190,000 na nasa waiting list nila. Ang problema ayon sa DSWD, mababa ang gumagraduate o nagtatapos sa programa. Sa katunayan, sa nakalipas daw na 10 taon, 200,000 household pa lang ang
makapagtapos sa nasabing programa. At simula umpisahan ng programa, nasa 500,000 pa lang ang nakapagtapos. Inaasahang sa Setyembre, magkakaroon muli ng bagong beneficiary ang 4Ps. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, ingat sa mga paasa pero mamemera lamang ngayong buwan ng mga puso. Para madaling makilala, tinukoy ng isang grupo ang 8 uri raw ng love scammer na inaasahang mas magiging aktibo ngayong Febrero. Nakatutok si June Veneracion. Love month na naman. Baka ang ilan nape-pressure na namang makahanap ng mga makakatambal o kahit kadate. Lalo't madali na lang yan online. Hindi naman sa panira sa bonding. Pero babala ng mga otoridad, ingat sa mga love scammer o yung matatamis magsalita. Pero ang pakay talaga ay hindi puso, kundi bulsa. There will be an increase in many of the scams, especially during these occasions. Mag-ingat sa inyong puso. Huwag padalos-dalos, may love scam. Pairali natin ang utang kung ito ay scam o hindi. Bagamat walang pinipiling kasarian, ingat daw sa mga karaniwang tumatarget sa mga babae at mga miyembro ng LGBTQIA+ community gamit ang simpleng hi sa social media kahit di mo sila kilala. At kung noong Pasko merong babala sa 12 scams of Christmas, ngayong Pebrero, ingat naman sa 8 profiles of love scammers ayon sa Scamwatch Pilipinas. Number 1 ang sad boy, sad girl. Mga nagpapaawa gamit ang malulungkot na kwento. Pagkatapos, mangungutang. Ingat din sa mga super gwapo o ganda o yung mga seducer na tatarget sa iyong bulsa. Huwag din ma-impress sa mga tila big time o yung the investor na hihikayatin kayong magpasok ng kunwaring investment. Hindi rin kayo ligtas sa mga the servicemen na nagpapanggap lang na nasa military service. Ikalima, ang the escort. Gumagamit ng mapang-akit na profile picture. Ang the blackmailer naman, pa-fall hanggang may tiwala ka ng magbigay ng masiselang litrato para ipang-blackmail. Delikado rin ang mga the slow burn. Matiyagang manuyo kaya tila harmless. Pero sa huli, pera-pera lang. Ito yung pinakamasakit. Kasi ang nangyayari dito is paiibigin ka talaga. At pangwalo, ang the predator. Mga may edad na nambibiktima ng mga mas bata. Ang problema ayon sa PNP-ACG, bihirang magreklamo ang mga biktima. Kabilang sa mga naglakas loob ang biyudang nakilala namin noong nakarang taon na sinagot ang kanyang kachat na 2 buwang nanligaw via video call. Parang na-inlove po ako sa mga I love you, sa mga honey, sa mga good morning. Kasi nung araw po yung mister ko walang ganun eh. Tulad sa mabala ng Scamwatch, nauwi din ito sa panghutot sa kanya ng boyfriend ng perang umabot sa 1.2 milyong piso sa loob lang ng halos 4 na buwan. Pero lang pala yung habol sa akin. Wala nga pong awa eh. Aminado ang PNP Anti-Cybercrime Group na hamon para sa kanila ang habulin ng mga sangkot sa love scam. Kaya dapat daw maging maingat, hindi lang tuwing papalapit ang araw ng mga puso. Kadalasan daw sa mga sangkot ay mga foreigner na nakabase sa labas ng bansa, sabi ng PNP-ACG. Wala namang problema kung maghanap kayo ng karelasyon sa online. Ang red flag talaga dyan, magiging biktima ka oras na nagbigay ka rin ng pera. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. The pressure is real para kay Widow's War star Bea Alonzo na gaganap sa isang murder mystery series. At natanong rin si Bea kung posible pa kaya ang comeback project nila ni John Lloyd Cruz. Makichika kay Katatibayan. Pagpasok pa lang ng 2024, manifesting more success in showbiz career and business at happiness sa personal life si Bea Alonzo. Bukod sa endorsements, naghahanda na rin si Bea sa kanyang pinagbibidahang project, ang Widow's War. Bea, do you feel any pressure right now? This will be a spin-off of the well-loved series Royal Blood and Widow's Web. So medyo nakaka-pressure kasi sobrang minahal talaga siya ng mga manonood. I'm doing my homework. I'm creating a character background, a character graph. But I know that kami ni Carla will meet because yung characters namin are supposed to be best friends. Looking forward na rin si Bea na makabanding ang kanyang Widow's War co-star na si Carla Abellana bago mapalaban sa mga mabibigat na eksena. On this one kasi maraming plots, parang plots within the plots. So I'm very excited na parang
bawat character may plot na susundan ng tao, hindi lang yung main character. Flatter din si Bea na ang kanya iconic scene sa pelikulang One More Chance, gagawin na ring musical play. Ako, I have always been a fan of musicals. May it be dito sa Pilipinas or naka-fly ako sa ibang bansa to watch Broadway and West End musicals. Natutuwa ako and I'm really curious to see how they're gonna do it. And lalo na, meron pang music ng Ben and Ben. I'm also a fan of Ben and Ben. Kamakailan nakita't mistulang mini reunion pa si Bea at John Lloyd Cruz sa birthday ni Mr. M. Posible kaya maikasa na finally ang comeback project ni na Bea at John Lloyd? I hope one day mabigyan talaga namin ng oras tsaka mabigyan namin ng pagkakataon yung isa't isa. Napag-usapan din namin ang preparation ni Bea at fiancé na si Dominic Roque sa kanilang upcoming wedding. Pero as of the moment, busy pa ang dalawa sa kani-kanilang ganap. He's also very busy just like me. He's focusing on his health also. He plays tennis almost every day. I like how self-assured he is and that he's not insecure as a guy. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Nakitaan ng maliliit na plastic ang mga sinuring bangus mula sa ilang palaisdaan sa Mindanao. Dahil delikado sa kalusugan at kabuhayan, may sinusulong ang DENR. Alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Ang basurang itinapon mo babalik din sa iyo. Totoo yan, ayon sa pag-aaral ng DOST National Research Council of the Philippines o NRCP. Base sa naging resulta ng sinuri nilang mga isda, partikular na bangus mula sa iba't ibang pangisdaang dagat sa Mindanao. Lumabas na 60% ng sample particles na nakuha nila sa tiyan ng mga bangus ay may concentration ng microplastic. Ano ba itong microplastic? Kapag ang isang malaking plastic, for example, ay nag-degrade o kaya nabulok, magpuproduce siya ng mga maliliit na particles, yung tinatawag na microplastic. Pag naiinitan sila ng araw, rumurupok, hindi naman sila nabubulok. Nagiging mas maliliit lang. Ayon sa mga eksperto, seryosong banta sa kalusugan, pati sa kabuhayan at kalikasan ang microplastic. Yung microplastics kasi, mas malaki ang epekto niya sa mga mas maliliit na organismo. Kung yung mga maliliit na isda ay naapektuhan at hindi na nila kayang lumaki dahil doon sa microplastic, anong mangyayari? Ano yung aanihin natin? Kulang pa din talaga tayo sa pag-aaral kung ano yung overall impact niya sa health ng tao. At yun yung mga chemical na yun yung mga naglalabas ng lason. Dinalason po ng mga plastic na ito ang mga palaisdaan at sinochoke po nila ang mga coral reefs natin. Dito po nanggagaling ang livelihoods ng mga mangingisda natin at ang mga isda na kinakain po natin araw-araw. Ang mga isda po natin ay kumakain ng mga microplastic. Hindi komplikadong ipaliwanag kung paano naging pagkain sa dagat ang basurang itinapon sa lupa. Kunwari, nagtapon ka ng isang plastic sachet sa kalye. Sundan mo lang ang pag-anod sa sachet na papuntang kanal, tapos papuntang estero, tuloy-tuloy hanggang makarating sa dagat. Pero ang pinag-uusapan nating numero rito ay 140 million plastic sachets na inanod sa dagat. Araw-araw po, 61,000 metric tons ng solid waste at pinoproduce ng bansa. Over 140 million na sachet na mahirap talagang mawala dito po sa mga ilog natin. And of course, eventually, nasa ocean. Sinabi nga sa mga nakaraang pag-aaral na ang Pilipinas ay nangunguna pagdating sa pag-pollute ng karagatan. Sabi ng DENR, panahon na para ipapasan sa mga korporasyon ang pangongolekta ng plastic waste na pinroduce nila. Dapat daw by 2028, 80% ng ginawa nilang plastic ay nakokolekta rin nila. We are now implementing ang Extended Producer's Responsibility Law. Ano pong ibig sabihin yan? Yan po ay nag-shift ng burden na kumolekta ng plastic basura dito po sa mga korporasyon na nagpo-produce po ng plastic packaging. Kung hindi agad matutugunan, may mga pag-aaral nga nagsasabi pagdating ng 2050 mas marami ng plastic kaysa sa isda sa dagat. Yun alarming yun, 'di ba? Na projection. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At update na po tayo sa pagsabog sa paggawa umano ng paputok sa Cabuyao, Laguna kung saan 2 na ang kumpirmadong patay.
May mga nasa critical ding kondisyon at nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, kasalukuyan pang pinoproseso itong lugar na insidente dito sa Barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna. Katunayan ay nandito pa yung dalawang bangkay ng dalawang biktima. Kararating lang din ang kamag-anak ng mga nasawi matapos malaman itong insidente. Alas 4 ng hapon nang mai-report sa BFP Cabuyao ang insidente ng nasusunog ang Librilla Fireworks. Ayon sa kapitan ng Barangay Bigaa, alas 3:30 nagsimula ang sunog. Sa isang video na nakunan sa umpisa ng sunog, makikita ang mausok na paligid na sinundan ng isang malakas na pagsabog. Matagal na raw ang paggawa na ito ng paputok at ayon sa alkalde ng Cabuyao at sa kapitan ng barangay, may permit ang paggawa na ito. Bagamat may mga residential area dito sa lugar, looban pa ang lugar na ito na paggawa ng paputok kaya raw nabigyan ng permit. Pero hindi raw ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng sunog sa paggawa na ito ng paputok pero ngayon lang nagkaroon ng casualty. Kani-kanina lang ay dumalaw dito si Cabuyao Mayor Dennis Sain at nangakong sasagutin ng Cabuyao City Hall ang pagpapagamot sa mga sugatan. Bukod nga sa dalawang kumpirmadong patay, 6 ang sugatan sa insidente. 3 sa mga ito na malubhang kalagayan matapos magtamo ng sunog sa buong katawan. Narito ang pahayag ng barangay captain ng Barangay Bigaa. Yung tatlong pasyente nasa PGH, naka-intubate na. Parang 50-50 yung nila, yung lagay nila ngayon. Yung tatlo pang iba? Yung tatlo, yung isa po ay nandito po sa Global Hospital, itatransfer po sa East Avenue kasi hindi kaya i-accommodate ng Global. Then yung dalawa po nasa hospital po ng Cabuyao, okay na po. Vicky, sa ngayon ay narito pa rin yung mga taga-scene of the crime operatives dito sa lugar at katunayan ay nagtatawag pa nga sila ng pamatay sunog dahil meron pa raw umuusok dito sa lugar kung kaya't pinapatawag pa itong kawani ng BFP. At yan pa rin ang latest mula dito sa Barangay Bigaa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Umabot na sa Hollywood ang liwanag ng MMFF Best Picture na Firefly na nakakuha ng positive feedback sa mga nakapanood doon. At si Alden Richards on his way na rin para i-represent naman ang kanyang pelikula at may plans na rin para sulitin ang kanyang Hollywood trip. Makichika kay Nelson Canlas. Nakarating na ang mga alitap-tap sa Hollywood at hindi lang mga Pinoy ang napasugod sa TCL Chinese Theater sa LA, kundi pati ilang foreigners mula sa iba't ibang states sa US. I've actually been looking forward to watching it ever since Metro Manila Film Festival in the Philippines, and I'm so glad that they brought it here. I love the film. It's really centered on family. Ang sinahan tuloy tila binahan ng luha ng mapanood ang MMFF 2023 Best Picture na Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. I'm so excited and I'm so happy kasi the turnout was really good and we're just happy to be able to finally show this movie to our overseas Pinoys. Pati nga si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes na gumanap bilang ang adult version ni Tonton sa pelikula. Di na iwasang maiyak. Did you cry a little bit or did you? Not just a little bit. Yeah, from middle till the end. So medyo kailangan ng konting oras to process, especially the ending. Kahit na alam ko na yung kwento. Such a beautiful film. Grabe, nakakaantig ng puso. Brings back so many childhood memories and such an inspiring film. Hanep. Kasama ni Dingdong at Isabel sa premiere ng Firefly sa First Manila International Film Festival, si GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Coson Valdez at iba pang opisyal ng GMA. If you haven't watched Firefly, come on guys and watch it! Firefly! Nagkaroon din ng Q&A pagkatapos ng palabas na pinaunlakan ng mga bituin kasama si GMA Public Affairs Assistant Vice President at MMFF 2023 Best Screenplay winner, Angeli Atienza. Kinatawan din ni Dingdong ang pelikula nila ng asawang si Marian Rivera na Rewind sa MIFF. Samantala lumipad na rin ngayong araw patungong LA para umattend ng MIFF si Asia's multimedia star Alden Richards.
proud si Alden to represent his movie Family of Two at syempre bilang isang kapuso star. Excited kasi this is the first for the Philippines and nakakatawa na ang dami din talagang kapuso stars na naging part of this festival and parang it's really a great opportunity, para yung sa I call it alignment of stars. Yung kumbaga halos lahat din, kumbaga ito yung gusto natin na united lahat. Bukod sa pag-attend ng screening, Q&A at awards night, susulitin daw ni Alden ang kanyang oras sa Hollywood. Dream ko talaga yun to be part of an international production and to be part of a project na ginawa sa Hollywood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinarangalan ang GMA Network Incorporated at GMA Kapuso Foundation Incorporated sa 59th Anvil Awards ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Tumanggap ng Silver Anvil Award ang GMA Kapuso Foundation sa PR Tools Publication category para sa GMA Kapuso Foundation Annual Report 2022. Congrats, tita! Silver Anvil din ang ibinigay sa GMA Network para naman sa PR campaign na maging listo, huwag magpaloko. Tinaguri ang Oscars of Public Relations ang Anvil Awards dito sa Pilipinas. Kinikilala at binibigyang parangal nito ang pinakamahuhusay na PR campaigns at tools ng iba't ibang kumpanya, PR agencies, mga organisasyon at mga institusyon sa bansa. At mula sa lahat ng bumubuo ng GMA Kapuso Foundation, taos-puso po ang aming pasasalamat sa Public Relations Society of the Philippines sa paggawad sa amin ng Silver Anvil Award. Inspirasyon nito sa amin para patuloy na maglingkod at tumulong sa mga kapuso nating nangangailangan. Maraming salamat po. At yan, ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.